purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Para pa rin tayong nasa anniversary. Ayan, oo, kasi nasa Christian kayo natin. Okay, purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay masaya dahil bigay po ng Diyos yung tagumpay sa ating gawain. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang kong magtiwala ng buong puso sa Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat Lord dahil kasama ka namin palagi, araw-araw. Salamat Ama dahil kayo po ang tunay namin makapangyarihan Diyos na tumutulong sa amin, Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay, Panginoon, nalalang para sa amin mula sa inyo, Ama. Salamat, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, makunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. At ako bilang lingkod mo, tulungan mo ako na ito'y maibahagi ayon sa iyong kalooban, Ama. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga nito. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang ating pong pamagandang pag-aaral ngayong umaga ay magtiwala ng buong puso sa Diyos. Sabi ko nga, saan ko ba ihahalin tulad ang dapat natin pagtitiwala sa Panginoon? Naalala ko yung isang tao na tumutulay sa alarm. Kumuha siya ng kanyang announcer. Sumisigaw yung announcer niya. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya ng tao itong tumawid sa kabila? Doon lang sa alarm siya tutulay. Sabi ng mga tao, naniniwala kami. Sabi niya, naniniwala ba kayo na babalik muli siya doon sa pinanggalingan? Tutuloy siya dyan na meron siyang pasang-pasang isang sakong bigas? Naniniwala kami. Babalik muli siya roon na pasan-pasan yung isang sakong bigas at may isa pang nakapatong na tao sa ibabaw niya. Sino ba ang pupuluntin? Wala nang naniniwala. Walang sumagot. Maya-maya biglang may isang batang umakyat. Sumakay doon sa ibabaw ng sako kasama ng buhat-buhat niya at nakatawid siya sa kabila. Sabi ng announcer, tinanong yung bata, bakit ka nagtiwala sa kanya? Na tumawid sa kabila. Alam mo ang sagot ng bata? Tatay ko po kasi siya. Sa yung tatay ko. Sino ba dito yung mga anak ng Diyos? Na kaya ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon. Kung minsan po maraming tao kilala ang Diyos pero hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga hindi ko ini-encourage na iwanan natin ang ating mga trabaho para sa Panginoon. Pero hindi ko rin ini-encourage na iwanan mo ang Diyos para sa trabaho mo. Oo nga, may work ka. Malaki ang kinikita mo. Halos lahat ng oras mo nandun na sa work mo. Utay-utay lumiliit yung oras ng Diyos. Utay-utay lumiliit yung panahon mo sa Panginoon. Lahat ng time mo na bibigay mo na sa work. Oo, may pera ka. At yung puso mo, utay-utay, nawawala na ng puwang ang Panginoon. Dapat po sa atin bilang mga anak ng Diyos, mayroong nakaprepare. Mayroong puwang talaga na para sa Diyos at hindi piling palitan ng kahit sino. Dapat nandun yun na hindi piling mawala. Laging nandun yung buwan ngayon, Panginoon, ikaw lang ang nandito. Walang piling ibang mapunta rito. Doon po, kuminsan, sino po ba ang nagmamahal sa tahanan? Wala pong ibang nagmamalasakit, nagmamahal sa tahanan, kundi ang mga anak. Amen. Kung ikaw ay anak ng Panginoon at tunay mong minamahal ang Diyos, mayroon kang malasakit sa kanyang tahanan. Sabi ko nga, lahat ng kayabangan natin, huwag mong tingnan yung kalabi mo. Kasi kayabangan yung nagsasabi ko. Lahat ng kayabangan natin, darating ng panahon, hihigupin at hihigupin lahat ng yan. Tatanggalin ng Panginoon. At sa life tip ng buhay mo,
tatawag at tatawag ka sa Diyos. Hindi ko lang alam kung kailan yun, pero mangyayari at mangyayari yan. Tatawag at tatawag ka sa Panginoon. Luluhod at luluhod ka sa Panginoon. Kaya huwag po tayo umasa sa ating sariling lakas, sa ating katalinuhan, sa ating kakayanan. Umasa po tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo umasa, sa Kanya natin ipagkatiwala. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating gustong gawin, ano man yung gusto nating mangyari, ipagkatiwala mo sa Diyos. Yung ating pong anniversary, pinagkatiwala natin sa Panginoon. Because Lord, bigyan mo kami ng magandang panahon, walang ulan, kasi malimit ng ano. Kasi kahit tayo nakaprepare, may litson dyan, ang daming pagkain, biglang bumagyo, may tao bang darating? Wala eh. Ano mang preparasyon mo na maganda, maayos, lahat ginawa mo, at success yung preparasyon mo, pero pag hindi mo kakampi ang Diyos, wala pong mangyayari sa iyo. Amen. Kahit ang dami mong litson, biglang bumagyo, walang tao, ikaw ang kakain ng litson mo, mabubulok lang yan. Hindi mo pakikinabangan. Tandaan mo, dapat lagi natin kasama ang Diyos sa lahat ng plano natin sa ating buhay at sa Kanya tayo nagtitiwala. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 21, verse 30 hanggang 31. Ang sabi po diyan, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kung hindi mo kakampi ang Diyos. Ay ang sabi ng salita ng Panginoon sa mga gawa, kung ang Diyos ang kakampi mo, sino ang laban sa iyo? Kahit nag-prepare ka ng isang activity na, ay mag-outing kami. Luto ng lahat ng pagkain. Nakasakay na sa kotse. Nakasakay na sa mga sasakyan. Biglang nagkaroon ng masamang panahon. O sumakit ang tiyan ng magdadrive. Hindi kayo matutulog. Maliligo pa sa luha. Iiyak ka na lang. Walang matutulog na activity. Pag hindi po natin kasama ang Diyos, pag hindi natin kakampi ang Panginoon, lahat ng i-prepare mo, lahat ng ginagawa mo, hindi ito mangyayari. Kailanman ang Diyos ang dapat man number one sa buhay, sa puso natin, para makamit natin yung gusto mong makamit sa buhay mo. Amen. At ang sabi po sa 31, ang kabayo na ihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pili po natin tayong mag-prepare. Prepare ko ang aking anak. Magbabangko ako para sa kanyang pag-aaral. Para lahat ng pag-aaral niya, okay na. Matalino kang magulang. Prepare mo lahat. Maganda yun. I-prepare mo lahat ng kanyang kailangan sa kanyang pag-aaral. Bata pa, mayroon na siyang pera para sa pag-aaral niya, para sa kinabukasan niya, nandun na yung lahat. Pero yung bata, ayaw mag-aral. Laging suwaid, basag uliro. Dahil hindi mo tinuruan sa salita ng Diyos. Yung inipon mo, nilaspak lang, walang nangyari sa iyong plano. Sabi ng Panginoon, sa isang taong nagyayabang, sabi niya, magpapatayo ako ng malalaking kamalig dahil ang dami kong inani at ako'y magsasaya, mag-iinom. Sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay, sino ang makikinabang ng iyong pinaghirapan. Tandaan po natin, kaya natin i-prepare ang lahat dahil mayroon tayong sariling katalinuhan sa mundo ito. Pero sabi ng Diyos, ang katalinuhan ng tao sa mundo ito ay kamangmangan lang sa akin. Pwede mong gawin ang lahat ng yan. Pero pag hindi mo kakampi ang Diyos, pag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, sayang na. Kahit anong preparasyon gawin mo, sa family mo, sa future mo, kung hindi mo isasali ang Diyos,
masasayang po lahat. Masasayang po ang lahat. Sana po number 1 sa puso at buhay natin ang Panginoon. Na yung lahat ng ating ginagawa, ipagkatiwala natin sa Diyos. Dahil siya po lamang ang makapagbibigay ng tagumpay sa atin. Kahit sino bumadlang, pag ang Diyos ang kakampi mo, matutupad at matutupad ang pangarap mo, pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, o sa buong angkan mo. Mabibigay ng Panginoon. Napakalawak po ng kapangyarihan ng Panginoon. At ang lahat sa mundo ito, siya po ang may hawak. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 7, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya ay makikipagbati. Pag tayo po ay kinatutuwaan ng Diyos, ang Diyos natutuwa sa atin, huwag mong alalahanin kung mayroon ka mang nakalaban o nakagalit. Dahil walang permanenteng kaibigan sa mundo, kundi ang kapatid mo sa Panginoon. Makikipagbati at makikipagbati sa iyo. Darating gagawa ng paraan ng Panginoon para kayong magkasalubong at magkaroon ng magandang koneksyon. Di ba yung magkapatid pa nag-away at nagkapatid? Ang buhok niya, ang luha, hanggang dito ang pata. At higit na nagkakaroon ng pagmamahalan dahil doon sa kanilang pagkikita niyo. Mas lumalalim yung kanilang pagmamahalan dahil doon. At yung una ay mga 90%, magiging 100%. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Pag tayo po, sabi niya, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya ay makikipagbati. Dapat po sikapin natin, unahin ang Diyos at katuwaan tayo ng Panginoon. Kaya nga sa ating pagpupuri, dapat natin i-express yung ating pagmamahal sa Panginoon para maramdaman ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sino ba ang masarap umupo sa upuan? Di ba yung nagtitiwala sa upuan na matibay ito? Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa upuan mong yan, ang upo mo nakatugod yung paa mo, maya-maya ngalay ka na. Papapagod ka, hindi ka tatagal. Tayo po, paglubos ang tiwala natin sa Panginoon. Kaya nga, kung sino nagtitiwala sa Diyos, siya ang tumatagal. Ang sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maging tapat po tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon at ibibigay po ng Diyos ang ating mga kailangan. Ang sabi po ng Kawikaan 16:22, ang karunungan ay bugal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Ang matalino po, madaling turuan. May mga taong mahirap turuan. Ang isang basong punong-puno ng tubig, hindi mo na pwedeng dagdagan. Kaya nga dapat maging empty tayo pag lumapit tayo sa Diyos para matanggap mo yung mula sa Panginoon. Kaya huwag tayong nakatuon doon sa blessing lang na tinanggap mo. Dapat doon ka nakatuon sa blessing. Kasi yung blessing na tatanggapin mo, doon ka na lang magtsatsaga sa isang blessing na yun at eventually mawawala din yun, mauubos. Pero pag nakatuon ka doon sa Diyos na nagbibigay ng blessing, doon ka nakakunik, hindi ka mauubusan. Dito sa atin, kung tayo hindi nakakunik sa source ng kuryente, meron tayo sariling generator, magagamit natin pero hindi pang matagalan. Papalya at papalya yun. Pero pag nakakunik ka sa source talaga ng tamang source, magiging maayos po. Kaya dapat po doon tayo sa Panginoon. Yung nagbibigay ng blessing, doon tayo nakakunik. Kahit yung blessing mong tinanggap, ibigay mong lahat, kasi bukas meron ulit. Pero pag hinawakan mo yung blessing na yon, nakakita na kayo ng daga na nalaso. Yung rakumin na pinapakain sa daga. Hindi nakakadumi, hindi nare-release. Lumalaki yung tiyan, namamaga at namamatay. Ang blessing po, nagiging curse pag hindi mo alam gamitin. Kasi yun na lang laging hawak-hawak mo. Hindi ko na ito mabawasan. Ang dami nito. Dahan-dahanin ko lang to. Nauna ka pang nawala doon sa blessing.
Pero kung yung blessing, alam mo kung paano paggamit, dadalo yan, sabi niya ng Panginoon, parang ilog. Kung maragas ang pagpapala. Amen. Praise God. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Naalala ko kahapon, kumuha agad si Pastora ng bagong TV. Hindi nagkasya rin sa aming lalagyan kasi 55 inches pala nakuha niya. Kala niya 50 lang. Nag-adjust pa ako ng ano. Dito ko sana ikakabit, hindi naman pala pwede yung wall bracket niya. Alang-anin, hindi magkatugma. Ito sana ilalagay ko sa bahay. Hindi pwede. Nakita ko, bakit ang tatlo yan? Naku, kumuha rin pala ng rip at saka ng washing machine. Ha? Talagang, yan nagtitiwala na may ibabayad. Dapat po meron tayong tiwala eh. Dapat talagang nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, mura lang naman ang monthly. Sabi niya, kaya monthly, ganito lang yung monthly. 800 lang ata ang monthly. Sabi niya, baba lang eh. Sabi ko, tayo ako ng sandaan. Wala nga akong pera! Ang baba lang naman na. Dapat po magtiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po ang magbibigay ng Praise the Lord. ibibigay at ibibigay po ng Panginoon ang ating pangangailangan. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 22, verse 4, sabi po diyan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang pagpakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niya na tayong managana. Gusto niya na maramdaman natin yung biyaya. Gusto ng Panginoon na mag-harvest tayo. Kaya nga lagi kong gusto kayong magtanim. Kasi alam ko dito kayo mag-harvest sa pagtatanim sa Panginoon. Tanim lang ng tanim. Ay kung 1,000 tanim mo, imposible naman na walang mabuhay. Ay kung isa lang yung tinanim mo, kahit anong dilig mo, nalunod na lang, hindi pa tumubo. Hindi ka nag-harvest. Sa Panginoon po tayo magtiwala. Dahil gusto niya tayo pasaganahin. Lahat po ng gusto ng Panginoon sa atin, maging masagana. Kaya mayroon tayong kalaban na gusto tayong tanggalin doon sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya may mga trials na binibigay. Hindi nila alam na dahil doon lalo kang lumalakas at umaangat lalo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nakakabit po yung pagpapalang mula sa Diyos. Ibibigay po ng Panginoon ang lahat ng yan pag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Mangyayari at mangyayari ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga, panghawakan natin yung Kanyang mga salita na ibinibigay sa atin. Panghawakan natin ito. Lubos tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Isama natin ang Panginoon. Siya lagi ang una natin kasama. Siya lagi ang nasa unahan natin. Alam niyo, pag ang Diyos ang nasa unahan mo, ano man yung mga atake ng kalaban, hindi makararating sa iyo. Kung makarating man sa iyo, hayaan ng Diyos na maramdaman mo kasi gusto ng Panginoon tumibay ka, maging matatag ka, maging malakas ka. Amen. Gagamitin mo ito, anak. Kailangan mo ito. Iwasan mo muna. Tanggapin mo muna ito kasi kailangan mo ito. Para sa susunod, alam mo na. Tinuturukan tayo ng Panginoon kung minsan dumaraan tayo sa mga problema kasi alam ng Diyos kailangan natin yung para lalo kang maging malakas. Di ba yung mga boksingero, dumadaan mo na yan sa blue by blue. Tinitingnan kung kaya tumanggap ng malaking, ng ganung kabigat na suntok. Kaya na ba niya tumanggap ng 30 kilos na suntok? 20 kilos? Saka pa siya dadalhin sa mga labanan na talagang matindi ng labanan. May mga suntok ni Pacquiao, ilang kilo na kaya ang timbang niya. Hindi ka pwede dalhin agad doon sa ganung labanan. Kaya binibigyan din tayo ng trials ng Panginoon. Minsan, iliilan niyo para matanggap mo yun, para makuha mo yung blessing. At pagdating ng blessing sa iyo, kaya-kaya mo na itong yakapin. Kaya-kaya mo na itong, ito si bigyan ko to. Di-distribute ko agad. Wala ka na. Ako, alam mo, pag wala ka na, darating na naman yung blessing. Kasi ang source mo galing sa Panginoon. Galing po sa Panginoon ang source natin. Yung family mo, lahat-lahat, ang Diyos po ang bahala. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 9, ang tao ang nagpapalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.
Lahat po ng ating mga binabalak, ang Diyos po ang nagbibigay ng katuparan. Amen. Kaya nga bawat biyahe natin, bawat may pinupunta, Panginoon, ingatan mo kami, Lord, makarating ng ligtas sa aming pupuntahan. Ipinagkakatiwala natin yung ating biyahe, yung ating ginagawa. Panginoon, ingatan mo ako, Lord, sa buong magdamag, makatulog po ako ng mahimbing at magising akong malakas ng aking katawan. At pagdating ng umaga, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil iningatan mo ako, Panginoon, another maghapon na naman, Panginoon, proteksyonan mo ako, Panginoon, ingatan at pagtagumpayan ko ang maghapon ito. Sa gabi, magpapasalamat ka na naman. Sinasabi ng Panginoon, araw at gabi tayong tumawag sa Kanya. Magbasa, dilidilihin ang Kanyang mga salita para tayo ay magtagumpay. Then sabi po sa Kawikaan 16 verse 3, ang ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sa Diyos po natin ipagkatiwala ang lahat ng ating mga ginagawa. Pagtatagumpay tayo, ano man yung layunin mo. Ano man yung mga gusto mong mangyari, gusto mong gawin, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Pag ang Diyos po ang ating pinagkatiwalaan. Ang tao kasi, pag nagkatiwala ka sa tao, maaaring, sabi ko nga, kahit isang mabuting tao ang mangako sa iyo, piling hindi mangyari. Kasi maaari din siyang manghina o maaari din siyang mawala na, sayang. Yung pangako sa akin si Gobernador, kaya lang wala na pala. Hindi rin niya magagawa. Ang Diyos lang po ang makakapagpangako na talagang magagawa niya. Kaya nga, ang pangako ng Diyos, pili natin panghawakan. Kahit nga yung tatay mo nangako sa iyo, maliban lang yung mana, ay matatanggap mo talaga yan kahit mawala siya. Amen. Kaya nga pag magulang, ang nangako sa iyo, 100% yun. Kasi yun ang katulad ng Panginoon. Tulad sa Ama. Kung anong meron ng Panginoon, meron tayo. Pag ito po ang ating pinaniwalaan. Ang kailangan lang po talaga mabago ang ating puso at kaisipan. Na talagang mapunta doon, matuon. Sabi nga, ang pera daw ay hindi naman talaga nawawala. Bakit wala akong pera? Hindi naman nawawala ang pera. Nalipat lang dun sa talagang totoong naniniwala. Yung mga totoong naniniwala, doon napupunta yung pera. Ang pera marami. Bakit kaya wala akong pera? Kasi hindi ka naniniwala. Kulang yung ating pagtitiwala pa. Kayang palipatin ng Panginoon ang bundok pag ikaw ay may pananampalataya. Yung blessing po kayang ibigay ng Diyos. Kayang ibigay ng Panginoon. Pag siya po ang inuna natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang lahat po ng ating kamalakad, lahat sa ating pamilya, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa Kanya natin ipagkatiwala. Anong mas masarap pag sa Kanyang pinagkatiwala, nawawala yung kaba mo? Oo, minsan talaga, siyempre parang tao ka lang, pero mas higit na effective pag sa Panginoon mo pinagkatiwala. Kasi alam mo, may paraan ang Diyos. May mga prayer ka na parang hindi naman nangyayari. Pero tandaan mo, gumagawa at gumagawa ang Diyos. Hindi mo lang napapansin kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Diba kung minsan kasi, bakit ka minsan nalugi sa negosyo mo, may paraan ang Diyos eh. Kasi gusto ng Panginoon na talagang makilala mo siya. Sino ba siya? Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kailangan pa niya ipakita sa iyo kaya nakakaranas ka ng mga pagsubok. Pero alam mo, yun ay kailangan mo at doon ka magtatagumpay. Salamat sa Panginoon na yung ating anniversary talagang nagtagumpay tayo. Walang ulan. Ang haba ng ulan ng time na yun. Ulan ng ulan. Talagang city lang ng ulan. Halos bumabaha nga. Pero pagdating ng anniversary natin, ay kung nagkataon ganun kalakas yung ulan, hindi natin pinagkatiwala sa Panginoon. Baka makarating lang kami, yung ilan dito. Paano natin uubusin yung pagkain? Hindi natin naubos ng nakaraan eh. Sobra-sobra. Sabi ko lang talaga, napakabuti mo, Panginoon. Pag nag-pray ka, ang Panginoon ang gumagawa. Pag kakaunti yung nakahanda mo, Lord, pagkasyahin mo ito, Panginoon. Pinagkakasya ng Lord, kaunti yung dumarating na bisita. O sobra pa rin yung iyong inanda. Hindi magpupulang ang Panginoon. Alam niya kung anong gagawin niya. Pag marami, dadamihin yung ano. Kaya, hindi mauubos yung pagkain. Kaya pag ang Diyos
ang kasama mo, lahat mangyayari. Kahit na 1 kilong pansit lang yung handa mo, ang imbitado mo 1,000 tao, inarangan ng Diyos ng baha, ang nakarating 10. Sobra pa yung pagkain mo. Sa 1 kilo lang. Di ba? Pagkasama natin ang Diyos, ang tagumpay po makakapit natin. Amen. Ibibigay at ibibigay ng Diyos. Ay paano kung wala, hindi mo kasama ang Panginoon? 1 kilong pansit niluto mo, dumating 1,000 bisita mo, mapapahiya ka. Di ba? Kailanman hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Amen. Pag sa Diyos ka nagtiwala, ibibigay at ibibigay ng Diyos ang favor sa'yo. Kaya po, sa mga bagay na aming ginagawa, lagi kong sinasabi, ay Pastor, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon, kasi siya lang naman. Yung mga sinasabi niya sa kanyang salita, totoo yan, paniwalaan mo. Lahat yan ay mangyayari at mangyayari. Pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos yung kailangan natin. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Kaya gusto ko pong ipabot sa inyo ang ipagkatiwala po natin sa Panginoon, yung buong buhay natin. Ang ganda ng ating kaninang Sunday School. Hindi kami nag-uusap niya ni Pastora pagdating sa paggawa ng preaching. Pero pagdating dito, nagkakatugma. Hindi ko lang alam kung pinakikinggan niya ako o pinakikinggan ko siya. Pero hindi, kasi pag ako nagkagawa kasi tahimik ako. Hindi ako nag-ano. Talagang kanya-kanya kami hindi ako lumalapit sa kanya. Hindi pa rin akong time para sa ano. Kasi ang time niya, tanghali ako, ang time ko umaga. Pagbangon ko, Bible agad. Talagang hindi pwede na kung maaari, wala mo nang laman yung aking sikmura. Nagbabasa na ako ng salita ng Panginoon. Nananalangin. Sa pastora, ano yan? Siyempre sa bahay, maraming ginagawa. Pero, yung oras niya, sa bandang tanghali ako sa umaga talaga. Minsan, inaabot din ako ng tanghali. Talagang purihin ang Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos. At lagi tayong magbasa. Kailangan po talaga natin magbasa. At ini-encourage ko po ang bawat isa sa inyo. Kung may time kayo ng Sabado ng umaga, sama kayo sa prayer. Libre ang kape. Marami dyan kilapon. Nagbabayan lang tayo. Ang dami pong kape dyan. Masarap po pag-araw ng Sabado, sa umaga, pag-gising mo, nandito ka. Pag-araw ng linggo, ang sarap ng pakaramdam. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat, mayroon ng nakalaan ang Diyos sa atin. Amen. Mayroon ng nakalaan siyang blessing para sa atin. Kumpurme na lang ito sa pagkuha natin. Kung paano mo kukunin yung blessing na nakalaan sa iyo. Nakatambak na doon sa Panginoon ang ating mga regalo. Kumbaga nakaubang na kumpurme na lang sa atin kung paano mo ito kukunin. Ay kung malakas-lakas ka sa Panginoon, talagang yung prayer mo, araw-araw, meron ka pang bukod doon, may prayer ka pang talagang pangmalakasan sa bahay mo. Yung iyakan dablos, talagang lumuluhod ka sa Panginoon, umiiyak ka sa Panginoon. May nahuhuling nauna. At may naunang nauna. Sana po doon tayo sa nauna. Lahat tayo ay mauna. Salamat sa Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo po yung mupot manalangin. Father God, salamat po Ama sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. Na ang aming pong trust, ang aming tiwala ay sa inyo po namin ilalagak, Panginoon. Meron man kaming sariling katalinuhan, sariling lakas, sariling kaalaman, pero hindi po kami humahawak ng Panginoon. Ang hahawakan pa rin namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na siya piling awakan pagpakailanman, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, ngayong 2025, Panginoon. Salamat, Father God, kung paano mo iningatan ang 2024 at paano mo pinagpala. Dublihin mo yun, Panginoon. Dublihin mo lang yung pagpapala, pag-iingat, Panginoon, sa bawat anak mo sa Bethel Church, Panginoon. Salamat po, Ama.
Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.